Dahil Valentine's Day na bukas, ang babasahin natin mga kwento para po sa video na ito ay puro may mga patungkol po sa pag-ibig. Kaya kung in love kayo dyan, stick around at makinig po tayo sa mga kwento po natin. Hello Spooky Dolls, good evening. Before anything else, gusto ko sanang batiin lahat ng mga OFW at mga Filipino immigrants, pati na rin po yung mga Pinoy na tulad ko nandito po sa Pilipinas at yung mga taga-ibang dimensyon at taga-ibang mundo na tumatangkilik at sumusuporta sa kwentong Aswang di Kababalaghan. I hope that you're all doing well. Basahin na po natin ang ating story po para po sa gabing ito. Hindi ko alam kung maniniwala ba kayo dito, pero sana respetuhin ninyo ang istoryang ito. Kwento ito ng tita ko at ng asawa niya. Tuwing nagbabakasyon kami sa probinsya, palagi itong kinukwento ng tita ko. Ito ang love story nila ng kanyang asawa nung nababuhay pa siya. Paulit-ulit niyang sinasalaysay kung paano naging sila ng kanyang asawa tuwing bumibisita kami sa probinsya. So, nag-decide ako na ibahagi rin ito sa inyo. Nung college student pa lamang ang tita ko, freshman, lunch daw noon, at nagutom daw si tita, pati yung dalawa niyang friends. Nagkasundo silang tatlo na si tita ang magbabantay ng mga gamit nila at yung dalawang kaibigan ni tita ay yung bibili ng pagkain dun sa kantin. So habang naghihintay si tita sa kanyang mga kaibigan, nainip siya. Tsaka masakit na daw talaga yung tiyan niya noon dahil sa sobrang gutom. Sa harap ng table nila, may tatlong magkakaibigan na kumakain habang masayang nag-uusap. Nakita ni tita yung dalawang hita ng fried chicken na baon ng isang lalaki. Sa sobrang gutom ni tita, kinuha niya yung baonan niyang walang ulam tsaka tumabi doon sa lalaking may ulam na fried chicken. Hindi niya daw alam kung bakit bigla na lang daw niyang kinuha yung isang fried chicken at inulam. Dahil daw siguro sa sobrang gutom niya, kaya nagawa niya yun. Ang nakakaloka pa, ininom din niya yung coke ng lalaking kinuhaan niya ng fried chicken. Nag-thank you si tita, saka biglang umalis. Di ba ang kapal ng muka, parang natin happen lang. Parang nabalik lang daw yung wisyo ni tita nung sinuway siya ng mga kaibigan niya. Huy! Tsaka tumawa yung dalawa niyang kaibigan. Tumawa lang din naman daw yung tatlong lalaki. Hindi naman daw nagalit yung kinuha niya ng fried chicken. Nagsorry yung dalawang kaibigan ni tita dun sa tatlong lalaki. Si tita naman, hindi na siya nagsalita. Wow, attitude yan ah. Tinanong naman ng kaibigan niya kung bakit niya nagawa yun. Ang sagot naman ni tita, Ang tagal nyo kasi, nagutom na ako. Sinabi naman ng mga kaibigan niya na napakarami daw kasing tao dun sa kantin, kaya natagalan silang dalawa. Habang nag-uusap yung dalawa, si tita ay nakikinig lang. Napabaling yung tingin niya dun sa lalaking kinuhaan niya ng fried chicken. Doon lamang niya na-realize na gwapo pala yung ninakawan niya ng ulam. Maputi daw, matangos yung ilong, at matangkad. Siguro, naramdaman na lalaking yun na nakatitig sa kanya si tita, kaya biglang nahiya si tita nang tumingin din dito sa kanya, sabay ngumiti. Napakagwapo daw talaga, lalo na nung ngumiti ito. Wala daw sira ang ngipin at puro mapuputi. Nag-start na ulit yung klase nila tita. Habang nagdidiscuss yung professor nila, si tita naman nakatitig sa labas ng bintana. Nagulat daw si tita nang biglang dumaan yung lalaking kinuhaan niya ng fried chicken. Ngumiti daw ito sa kanya, sabay umalis. Na-weirdohan daw si tita noon. Pagkatapos ng klase nila tita, tumambay daw muna sila ng mga kaibigan niya. Yung isa niyang friend ay medyo famous daw, tsaka friendly din. May tatlong lalaki na nangumusta sa kaibigan ni tita, yung friendly. Ang isa daw noon ay yung kinuhaan niya ng fried chicken. Pinakilala si tita ng friend niya sa kanila. Nagpakilala naman sila kay tita. Yung lalaki daw na kinuha niya ng fried chicken, ang pangalan daw nun ay Louie. Hindi na daw maalala ni tita kung paano sila naging close ni Louie.
hanggang sa umabot na sa ligawan. Sinagot naman daw ni tita si Louie. Noong nag 2 months na daw sila, doon na daw napapansin ni tita na weird kung kumilos itong si Louie. Para bang hindi tao. Siyempre, hindi na lang pinansin ni tita yon, baka daw kasi guni-guni niya lang. Ang palagi lang niyang napapansin kay Louie ay sa tuwing aalis ito para umuwi, palaging may kung ano-anong bigla na lang na umiingay sa likuran niya. Kagaya ng may mahuhulog kahit wala naman. Kapag lilingning naman niya kung nasa na si Louie, bigla itong nawawala. So nawiryohan na si tita at nakaramdam na siya ng takot. Kasi yun yung palaging senaryo nila kapag nagpapaalam sa kanya si Louie. Ang ginawa ni tita, sinabi niya kay Louie yun. Inamin naman ni Louie na walang pagdadalawang isip na hindi siya tao. Engkanto daw siya. Oo, tama yung narinig ninyo. Isang engkanto si Louie. Natakot si tita syempre noon. Napansin siguro ni Louie na natatakot siya at sinabi naman niya na kung ano man yung iniisip ni tita, hindi yun ang kanyang intensyon. Totoong mahal daw niya ang aking tita. Wala na rin naman na magawa si tita dahil mahal na rin naman niya tong si Louie. Hindi rin daw naman niya kaya makipaghiwalay kasi talagang mahal na mahal niya ito. So nakapagtapos naman na pag-aaral si tita at si Louie. Dumating ang araw na aasawahin na siya ni Louie. Kasi nangako ang tita ko kay Louie na pag graduate sila, papayag na siyang maging asawa niya. Madalas kasi nagtatanong si Louie kung pwede na bang asawahin itong si tita. Namanhikan si Louie at nagtaka naman yung mga magulang ni tita na sila lolo kung bakit hindi kasama ni Louie ang kanyang mga magulang. Inamin naman nila na isang engkanto nga si Louie. Nagulat sila lolo at natakot para kay tita. Agad naman na kumuha si lolo ng itak upang tagain ang kasintahan ni tita. Pero napigilan ito. Lumuhod si Louie sa harap ng mga magulang ni tita at umiyak. Sinabing totoo ang pagmamahal niya kay tita at wala siyang masamang balak dito. Naawa naman si lolo dahil ramdam naman yung totoong sinasabi ni Louie. Sana all sincere. Pinag-isipan muna ni lolo yung desisyon. Pumayag din eventually si lolo at lola. Ngunit dapat daw maging tao muna si Louie bago niya maging asawa si tita. Pumayag naman si Louie sa kondisyon ng mga magulang ni tita. Hindi sana papayag si tita, pero ang sabi naman ni Louie, kasalanan din sa kanilang engkanto ang magmahal ng tao. Kaya mas mabuti pang maging tao na lang siya kaysa sa habang buhay siyang maging engkanto pero hindi niya makakasama si tita. Delikado daw ang proseso bago maging tao. Hindi niya din daw alam kung makakayanan ba niya. Umabot daw ito ng mga halos 2 buwan bago nakabalik si Louie. Nagkwento naman si Louie sa mga naging karanasan niya sa proseso bago siya maging tao. Sobrang sakit daw ng kanyang dinanas. Nagalit daw yung ama niya sa kanya. Pero wala naman daw itong magawa dahil hindi daw mapipigilan ng pag-ibig. May malaking peklat sa likod ni Louie, tanda ng kanyang pagkasakripisyo para maging isang tao. Simula noon, naging mag-asawa sila at nakasimula ng bagong buhay. Marami silang naging anak, 8 lahat. Ang sipag, no? Nabigyan naman ng magandang buhay ni Louie si tita dahil marami daw itong nadalang ginto at kanilang ibinenta. Sabi naman ng mga anak nila tita, nangako sila sa isa't isa na sabay silang mamamatay. At yun nga ang nangyari, sabay nga silang namatay. Hindi ko alam kung anong edad nila bago sila namatay, pero matanda na sila noon. Salamat sa inyong pakikinig. Okay, since medyo maikli yung kwento, maikli pa yun sa lagay na yun. Okay, magbasa po tayo ng isa pa. Dahil Love Month ngayon, hindi naman siguro masama kung magkwento ako ng horror love experience ko. Gusto ko lang ibahagi ang mga karanasan ko. I hope din na may mapulot din kayong aral. May long-time girlfriend ako. Itago na lang natin siya sa pangalang May. We've been together since high school. I still remember nung una ko siyang nakita. Transferi siya dun sa aming school.
Agad ako nagka-crush sa kanya at bakit naman hindi kasi pamatay talaga siya sa ganda. Aminado ako na presko ako. Bata pa lang ako noon pero hindi ko na mabilang yung mga naging girlfriend ko. Niligawan ko kagad siya, binakuran. Alam ko na marami nagalit sa akin dahil hindi na nakaporma ang mga ungas na may gusto rin sa kanya. Pero who cares? Mabasag ba ng mukha ko? Okay lang. Masiguro ko lang na ako ang winner sa puso niya. High school pa lang ako, meron na ako noon scooter. Regalo sa akin ng papa ko. Ginagamit ko yung service sa school. Siyempre, para na rin maihatid sundo itong si May. Minsan, ginala ko na rin siya pero dun lang naman sa aming bayan. Hindi nga nagtagal, napasagot ko siya. Sobrang saya ko noon kasi ako yung first boyfriend niya. Ang swerte ko talaga, biruin niyo yun. Doon na nga nagsimula ang akala ko'y mala fairy tale na aming relasyon. Tumagal kami ng 7 years. Sa panahong yun, puro ligaya lang ang nararamdaman namin. Nakontento ako. She has everything a man would want in a woman, in a friend, and in a lover. Magkasama kami palagi. Pati sa university, magkasama pa rin kami. Nakabili ako ng bagong motorsiklo at mula nun, lalong dumami mga happy memories namin. Tuwing weekends, gumagala kami gamit yung aking motor. Kahit sa malayong lugar, nararating namin. Tinuruan ko rin na siya na magmaneho para kahit wala ako, kaya niyang gumamit nung motor. Hindi ko nga lang akalain na yung pala yung magiging mitsa na magiging malaking dagok sa aking buhay. Year 2014, nakapagtapos na kami pareho ng kolehiyo. Nagsimula na yung panibagong yugto sa aming buhay. Nagkaroon kami ng kanya-kanyang career. Hindi na katulad nung dati na buong oras namin nalalaan namin para sa isa't isa. Isang gabi, tumawag siya sa akin, asking kung pwede ko raw siyang samahan bukas dahil may pupuntahan siya. Pero dahil hectic yung schedule ko that time, dahil medyo nagsisimula pa lamang ako nun sa aking trabaho, I said no. May strike that time sa Ayala, kaya pahirapan kung magkukommute siya. So dahil nga sa marunong naman siyang mag-drive ng motor, at meron na rin naman siyang license, inoffer ko na lang na hiramin niya yung motor ko, total kabisado niya na yun. Nung una ayaw niya pa nga, pero I insisted, kaya eventually, pumayag din siya. Nasa kalagitnaan ako ng meeting sa opisina nung tumawag si Tita Jen. Siya yung mama ni May. Sinabi niya na aksidente daw si May sa motor. Bigla akong nanghina na hindi ko na nga maalala kung paano ako nakapunta sa ospital na pinagdahalahan sa kanya. Sinalubong ako ni Tita Jen, hysterical na umiiyak. Wala na si May. Wala na siya. Wala na yung babae naging matalik kong kaibigan at mabuting nobya. Wala na yung babae na kasama ko sa loob ng 7 taon. Hindi ko na alam kung anong naramdaman ko. Samot-saring emosyon na naglalaro sa aking dibdib. Kasalanan ko. Kung sinamahan ko na lang sana siya, malamang hindi siya maagang nawala. Kung hindi ko sana siya tinuruang magmotor at ipinilit itong ipagamit sa kanya, sana buhay pa siya ngayon. Kung sana, maraming sana. Mula nang mawala siya, nawalan na rin ako ng gana sa buhay. Lagi akong tulala. Hindi makakain ng maayos, lagi nakakulong sa kwarto. Lagi kong naalala yung matamis niyang ngiti at ang pangungulit niya sa akin noon, napakalsalan ko na siya. 3 beses na rin ako nag-attempt na magpakamatay. Sinisisi ko yung sarili ko sa mga nangyari. Nung una, naglason ako. Pero mild lang yung nangyari. Pangalawa, sinubukan kong magbigti, pero agad ako nasaklohan nila mama. Yung huli nga ay nung maglaslas ako. Binabantayan lang talaga ako ni mama, kaya naging maagap siya na madala ako sa ospital. Natakot daw talaga siya dahil madalas akong nagsasalita mag-isa, kaya naman hindi na rin siya pumasok sa trabaho. Binabantayan niya na lang ako. Ang tanging ko lang naalala, madalas ko nakikita si May. Malungkot na nakatingin sa akin at sinasabi, "Sumama ka na sa akin."
Dahil sa guilt at lungkot, kaya madalas kong sinasabing, "Susunod ako, mahal." At namamalayan ko na lamang na nagpapakamatay na pala ako. Dahil sa mga nangyayari sa akin, inilapit ako ng parents ko sa isang counselor sa aming bayan. Doon nga nag-undergo ako ng isang counsel at pinamulat sa akin ang katotohanan. Mula noon, hindi na nagpapakita sa akin si May. Kung magpapakamatay ka, hindi mo rin siya makakasama. Ang sabi mo mabuting babae si May. So kung ganun, edi nasa langit siya. Pero kung kikitlin mo yung sarili mong buhay, sa impyernong bagsak mo niyan. Yan ang tumatak sa aking isipan. Imbis na magpakamatay, kailangan ko siyang gawing inspirasyon upang mabuhay. Nangako na lamang ako sa kanya na tutuparin ko ang mga pangarap na binuo naming dalawa na magkasama. Magiging masaya ako kahit wala na siya. Hinding-hindi ko siya makakalimutan. Kung nasan ka man ngayon, mahal, sana alam mo kung gaano kita kamahal. Kung sana nagawa kitang pakasalan ng buhay ka pa, sana na ipadama ko pa sa'yo ang malinis sa totoong hangarin ko. Ang mahalin ka lang ng tapat. Susunod ako sa'yo, mahal, pero sa tamang panahon. Darating ang oras, magkasama rin tayo sa dako paroon. Before I start my story, I would like to give you some background. I work at DA. May free dormitory for staff na pwedeng pagstayan ng mga taga-malalayo gaya ko. I heard a lot of creepy stories na din dito dahil bundok talaga. Mapuno. I have experienced a lot of creepy things na din, pero next time ko na lang siguro yun ikakwento. Ito po muna ang sobrang tumatak sa akin, na vivid pa rin hanggang ngayon tuwing naalala ko. This happened last year, around July hanggang September. This story is not that scary. No jump scares. It just creeps me out every time na maalala ko. I have a crush dun sa office namin na kasama ko sa unit. Although ibang project ang hawak niya, isa lang yung office namin. Matagal ko na siyang crush that time. Half a year na, pero I'm not expecting or hoping for something like magiging kami. Parang office crush lang talaga. Para inspired pumasok. Well, here it goes. Mostly Sunday afternoon ako dumarating dito para hindi ako malate sa flag ceremony tuwing Monday morning. And most of the time, mag-isa lang ako dito kapag ganun na araw. Kasi Monday morning dumarating yung ibang kasama ko dito sa dorm. May presence talagang paikot-ikot lang dito sa area. And it feels like a guy. Dahil pati yung male co-worker ko, sensitive sa mga ganyang bagay. Lalaki din yung pagkakaalam niya sa spirit na gumagala. Minsan, playful siya. Sanay lang kasi ako. Yung bathroom namin ay nasa loob ng dorm, tapos marinig kong may nagtutulak ng timba. Mag-isa lang ako. Minsan naman mag-rattle yung doorknob ng banyo. I still have goosebumps sa mga ganong instances, pero hindi ko na lang pinapansin din. Ang di lang kasi maganda, nababangungot ako lagi kapag mag-isa. May curtain kasi yung bed ko at sa baba ako ng double deck na tutulog. I'm always aware during sleep paralysis and I can feel na may nanonood sa akin sa side ng bed ko. It's a guy. I can hear him breathing. Sometimes I see the silhouette of him standing beside my bed, pero I never saw the face. Hanggang magigising na lamang ako at magmumuni-muni saglit and then go back to sleep again. Minsan mauulit na naman, minsan hindi na. Even nga kapag meron mga kasama ko dito, I still have those nightmares. I don't understand kung bakit palaging ganun. Parang pinapanood lang niya ako. One time, nung nagising ako ng mid-nightmare, a thought was running through my mind. Kung yung crush ko lang ang magpapakita sa dream ko, hindi na nightmare. After a few days, while sleeping, nagising ako bigla. Sumilip ako sa mga kasama ko, pero wala sila. But I was sure na hindi Sunday that day. Nagkukwentuhan pa nga kami bago matulog. But then na-realize ko, I was dreaming again. But what was weird is that I can move.
Then suddenly, I heard my crush voice call my name softly sa may bandang paanan ng bed ko. I was so surprised. What the hell was going on? Then hinawi niya yung kurtina at umupo. I was just staring at him wide-eyed. Pwedeng tumabi? Sabi niya. I was very aware that I was dreaming, but he looked so real. As in, siya talaga yung nasa bed ko, na nagpapaalam na tatabi sa akin. So, tumango lang naman ako. Suddenly, nakahiga na siya sa bed ko like magic. Nakaunan ako sa balikat niya while facing him. Nakayakap siya sa akin. I tried to smell him, but he smelled nothing. I can't even hear heartbeat. Pero yung sensation, parang totoo. He felt warm. He was silently stroking my back. Then he asked kung okay lang ba na bisitahin niya ako ulit. I looked at him and told him na yes naman. Then he kissed my forehead and told me to go to sleep. I really did, kahit na alam kong nananaginip na ako. That night, I had the best sleep ever. The following days, the dream kept on repeating. Like mafe-feel ko na lang na nakayakap siya sa akin. Minsan nakaupo siya na nakangiting nakatingin sa akin. But it was always the same setting. Nakahiga ako at same dress ang suot ko since unang panaginip na meron siya and he was wearing our uniform. After I think about a week, the dream turned to something more. We kissed. We did things. Sa isip ko, panaginip lang naman, so no harm done. Awkward lang for me kapag nakikita ko na siya sa office kasi ang harot ng panaginip ko. Pero honestly, that time, I always felt tired. I get dizzy easily too. Parang mas napapagod pa ako na matulog. I even started losing weight at lagi akong matamlay. One time when I went home, bumasyal sa bahay yung malayong lola ko na manghihilot at magtatawas. Kinausap si mama about something. Nung umalis si mama, kinausap niya ako. Mahirap pa masyadong trabaho mo? Ba't nangangayayat ka? Tanong niya sa akin. Di naman po. Hindi lang po ako nakakatulog na maayos. Sabi ko. Tinaning niya ako ng mabuti, tapos bigla niyang sinabi na may sumasama daw sa akin. Kinilabutan ako, pero sabi ko na lang ay huwag niya akong tinatakot. Kinulit niya ako kung ano na ba talagang nangyayari sa akin at nararamdaman talaga niya na meron akong kasama na kakaiba at naikwento ko na nga sa kanya na may dumadalaw sa aking panaginip. I spared the details, pero kinuwento ko kung paano nag-o-occur yung dream. Ba't daw ako pumapayag nung nagpaalam na dadalawin ako ulit? Dapat daw umayaw na ako kagad kasi nagpapanggap lang daw ito. Lola naman syempre crush ko yun. Sabi ko na lang sa kanya. Itatawa sana niya ako at baka naingkanto daw yung nagpapakita sa panaginip ko, pero umayaw ako. Natakot ako bigla. I did research that night and learned about incubus and succubus. At doon ko na-realize na ganun yung nangyayari sa akin. My gosh! Demon pala to in disguise. She just prayed over me silently, then pinaghiran niya ako ng coconut oil na may mga laman na ewan. She also asked me to put something sharp under my pillow kapag matutulog. Pagbalik ko ng dorm, naghanap ako kaagad ng something na ilalagay ko sa pillow at gunting yung nakuha ko. I also prayed before going to sleep. Suddenly, I heard my name called. It was my crush's voice. He was standing behind the curtain. Pwede ba akong tumabi? Sabi niya. I remember what my lola said. Kahit na feeling ko ayoko sana siyang paalisin, I kept my mind straight and said na hindi na pwede at umalis na siya at huwag na siyang babalik. He was silent for a while, then biglang nagsalita in a much deeper voice na hindi ko mabosesan. Sinunod ko lang naman kung sino yung gusto mo akong maging. Then he was gone. Nagising ako agad noon sa sobrang pawis, para ako nagmarathon. He never came back again
At nawala na rin yung presence na nagpaparamdam whenever I'm alone. I still get sleep paralysis sometimes pero wala na siya. I still think about it sometimes lalo na kapag nakakausap ko si Crush. Patayo ko na rin maulit yung dream na yon. It was a devil in disguise. And it's slowly draining my life away. Okay, let's go ahead and discuss the stories na ating binasa sa video na ito. So, unahin po muna natin dun sa first story. So, medyo kinilig ako doon at saka hindi ko in-expect na yung pala yung patutunguhan ng kwentong yun. Kasi nga, parang nakarinig na rin ako before ng mga stories na yun nga mga engkanto nagpupunta dito sa mundo ng mga tao, tapos nakikihalubilo sa mga ibang tao, and then yun, okay, hindi natin alam kung ano bang purpose talaga nila kasi bakit pa nila kailangan mag-aral? Ano bang, I mean, nagigets nyo bang ibig ko sabihin? So, bakit kailangan nilang mag-aral pa dito sa mundo ng mga tao? Di ba parang mas advanced yung mga engkanto compared sa atin kung tutuusin? Like, kunyari, kunyari, nag-aaral sila ng pagiging doktor, yung, di ba, suppose mas sila nga yung nagpapagaling, di ba, yung parang kumukuha nga ng tulong nila para mapagaling yung mga taong may sakit dito sa mundong ng mga tao. So, bakit kailangan nila mag-aral ng pagiging doktor o yung mga tipong mag-aaral ng piloto? Parang, dapat di ba mas hindi na kayo sumasakay ng eroplano, dapat kayo na mismo yung lumilipad, ganyan, para bang, hindi nyo na kailangan yan. So, medyo nakakapagtaka lang. So, I suppose ito yung mga gusto kong mangyari na kunyari may chance akong makipag-usap sa isang engkanto o yung mga ganyan na ano bang meron dito sa mundo ng mga tao na parang wala sa inyo na tipong kailangan nyo pang dumayo dito at saka yan. Okay? At saka alam ko kasi sa mga engkanto, sa mga kwentong mga nababasa ko, narinig ko, na hindi sila kumakain ng may asin. Ayaw nila ng asin, so ganyan. So, yung fried chicken na inagaw nitong tita ng sender, so siguro napakatabang nito, pero nagustuhan niya, di ba? Parang ang weird lang ng part na yun. At saka, parang inamin niya na lang ng ganun-ganun na lang. Siguro ganun na lang talaga yung pagmamahal niya dito sa tita, okay, ng sender na to, kaya inamin na lang niya, since balak din naman niyang magsama ng matagal, and then, eventually, malalaman din niya, might as well masabihin na lang niya ng diretso kaysa sa malaman niya pa sa ibang paraan. Okay, so, curious lang din ako. Kayo ba, guys, kaya niyo bang gawin yun, yung ginawa niya? Nasa sobrang gutom, parang nang agaw na lang kayo ng pagkain ng ibang tao. Hindi naman kayo ganun kapulubi, di ba? Pero, mali natin, di ba? Kung yun naman palang way para magkaroon tayo ng, lover o yung boyfriend, girlfriend na engkanto, na gwapo, ganyan. Diyos ko. Okay, mga agaw na ako ng pagkain dyan. Sige, fine. Doon naman sa second story, okay guys, ganito yun. So, I know may mga mahal kayo sa buhay na hindi nyo kayang mabuhay kapag wala sila, pero wag naman talaga tumabot sa punto na magpapakamatay kayo para lang makasama sila. Gaya nga na sabi dito, what made you so sure na magkakasama nga kayo? Kung mabait yung taong ito at namatay siya, na hindi naman siya nagpakamatay, ganyan, ikaw na pag namatay ka, mapupunta ka sa impyerno. Okay? So, hindi kayo magkakasama. Unless masama rin tong taong gusto na mahal mo, malamang magsasama nga kayo sa impyerno. Okay? So, pero kung ano pa man yan, okay, so, life is precious. So, might as well live your full life, and then, kung talagang kayo, magsasama kayo sa bandang huli. Malay mo, ma-reincarnate yan or what? Diba? Anyway, doon naman sa third story. So, ito yung mga succubus, incubus, ganyan. Sabi nga daw nila, para mga demons nga daw to, na ina-absorb yung energy yun nga, may nangyayari sa inyong panaginip. So, I know, parang nakakakilig na kunyari yung incubus, ginaya yung itsura ng crush ninyo o kung sino man yung nagwapo or what, o maganda. So, pero isipin nyo guys, hindi lang yung ganun-ganun lang. So, mayroon yung kapalit. Ang kapalit no, yung buhay ninyo. Kasi yun, unti-unti kayo manghihina, magkakasakit kayo hanggang sa eventually mamatay kayo. So, unless gusto niyo nang mamatay, huwag naman sana, huwag niyo hahayaan mangyari yun sa inyo. Okay? So, anyway guys, happy Valentine's Day po sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong pagsuporta sa Kwentong Aswang Kababalaghan. Kita-kits po tayo. Hopefully, makapag-upload ako sa Sabado, if not sa Linggo. Okay? Kasi nga, sabi ko nga sa inyo, nagbago na yung rest day ko. Nagbago na rin yung schedule ko sa trabaho, pang gabi na ako ulit. So, yun. Okay? Bahala na po si Batman. Pero mag-upload pa rin po ako. Okay guys, so happy Valentine's Day ulit. Stay fabulous, spooky dolls. Bye-bye!